Mahal kong mga senador, ipapaliwanag ko po ang ating legal na karapatan sa West Philippine Sea batay sa internasyonal na batas. Ang pangunahing batayan ay ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon dito, may 3 mahahalagang saklaw sa dagat, territorial sea hanggang 12 nautical miles mula sa baselines ng ating teritoryo o isla. Dito ay may buong soberanya ang bansa, parang sariling lupa, at pwede nating kontrolin ang lahat ng aktibidad, sama ang maritime security, exclusive economic zone, hanggang 200 nautical miles mula sa baselines. Sa loob ng saklaw na ito, hindi natin pag-aari ang tubig, ngunit may sovereign rights tayo sa paggamit ng resources gaya ng pangingisda, pag-explore ng langis at gas, at pagsasagawa ng scientific research. Continental shelf, kung saan mayroon tayong karapatan sa resources sa natural na extension ng lupa sa ilalim ng dagat. Mahalagang tandaan, ang UNCLOS hindi nagtatakda ng pangalan ng dagat. Ang acting legal rights ay nakabase sa distansya mula sa baselines, hindi sa pangalan ng dagat. Kaya kahit ang terminong West Philippine Sea ay internal lamang sa Pilipinas, ang karapatan nation sa EEZ ay umiiral at protektado. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng sovereignty at sovereign rights? Ang sovereignty ay ang kabuuang kontrol at legal na pagmamay-ari ng isang teritoryo o isla tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sovereign rights naman ay mga limitadong karapatan sa paggamit ng resources sa dagat, hindi pag-aari ang tubig tulad ng EEZ sa West Philippine Sea, kung saan pwede tayong mangisda at mag-explore ng langis o gas. Sa 2016 Permanent Court of Arbitration ruling sa The Hague, pinagtibay na mayroon tayong sovereign rights sa resources sa loob ng 200 nautical miles mula sa Philippine baselines. Ang claim ng China na 9-dash line sa loob ng ating EEZ ay hindi legal. Halimbawa, sa Scarborough Shoal at ilang features ng Spratly Islands, pwede nating mangisda at mag-explore ng resources. At dapat igalang ng ibang bansa ang ating karapatan sa EEZ kahit naroroon sila sa international waters. Sa madaling sabi, mahalagang maunawaan, ang ating karapatan sa West Philippine Sea ay legal. Ang terminong West Philippine Sea ay isang panloob na pangalan lamang at hindi ito nagpapakita na tayo ang may-ari ng buong dagat. Ang ating mga legal na karapatan sa EEZ ay umiiral at protektado sa ilalim ng pandaigdigang batas at ito ang dapat nating ipaglaban sa wastong paraan.